Nagkaroon pala ng kaguluhan sa buong Converge management dahil doon sa isang babae na may posisyon. Sinasabing ang taong to ay may kinalaman din sa pagsasagawa ng mga transaksyon ng Converge mula sa pagkuha ng mga players hanggang sa pagpapasahod. May ginawa umano itong kalapastanganan sa lahat ng players nila kaya na-trigger ang buong management. Actually, mula sa Alaska days pa niya ito ginagawa at kapansin-pansin nga mismo yung admin ng Converge page na Purple Hub at si Snow Badwa ay pare-pareho may pinapahiwatig tungkol sa totoong nangyayari sa loob. Ayon sa isang reliable source na si Snow Badwa, pati nga raw sila kay Danny na damay sa gulo at sinasabi pa doon na nagkaroon rin ng pagtatalo sa pagitan ng staff na babae at sila kay Danny at minsan na rin daw naisip nila kay na umalis sa mismong team pero pinigilan daw to ng management at mas pinili na maging parte sila kay. Sa huli, sinibak na ang babae at naghahanap na ang Converge ng posibleng pumalit sa pwesto niya. Ayaw na rin daw ng Converge na magkaroon pa ng kahinahinalang tao na magtatrabaho sa kanyang staff dahil anya, seryoso daw itong nakikipagkompetensya sa PBA. Hindi pa naman sigurado kung may kinalaman ba sila kay Danny sa pagpapalayas at hindi rin doon tinukoy kung siya ang papalit sa pwesto. Dagdag pa ng Converge, for long term na ang team na to sa PBA at kahit kailan, hindi na magkakaroon ng issue ng benta franchise. Nagiging maganda na rin ngayon ang core ng Converge at nasa good standing sila na may 5-2 win-loss record pang-anim sa PBA standings. Masasayang lang ang lahat ng to kung magiging magulo ang staff at mag-i-end up lang sa pagkawasak ng prangkisa, hindi ba? Opisyal naman dinagdagan ng Meralco ang kanilang puwersa sa EASL laban sa Macau at pinapakita sa larawang to ang kanilang practice na kung saan ay tuwang-tuwa nga ang buong Meralco. Medyo nakaka-awkward nga raw sa una dahil ang import ng mga kasama nila yung import na tumapos sa pangarap nila noong kampyonato way back 2016 kasama si Alan Durham at ilang beses din itong nangyari pero hindi nga nakaisa ang Meralco. Pero ang sumpang to ay tinapos nga ng Meralco nung tinalo nilang isa sa mga sister teams ng SMC na SMB sa pamamagitan ng good combination ng depensa at hustle ni Chris Newsom. Bumigay ang San Miguel at nakuha nga nila ang kanilang first ever PBA title way back 2024 at ngayon nasa poder na nila si JB, ilang taon nang naging sakit sa ulo sa kanila. Ngayon ay tutulong na sa kanila para sa isang another bakbakan laban sa Macau sa EASL matapos ding iban ito sa SEA Games na gaganapin sana sa Thailand. Dahil sa capabilities ni JB at kasama pa si RHJ at explosiveness ng kanilang Iranian import na si Sina Vahedi, ine-expect na ng mga tao na this time ang Meralco naman ang mananaig dahil sa kanilang offensive firepower mula sa kanilang mga imports na may matataas na efficiency rate.